Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. And for this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Pisces for April 15 to 21. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. So you can know kung paano malaman to, at ano mang benefits sa dala nito sa'yo. And guys, handaan po natin yung mga readings. They are for guidance purposes. May free will po tayo. Gamitin po natin to ng maayos. And kung mga naghanap po kayo ng private readings po or spellworks, pwede niyo po ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook page, yung link nasa description. And lastly, kung gusto niyo pong supportan ang channel natin by sending donations, you can do it via GCash or Maya. The number po is nasa baba ng inyong screen na nagpa-flash. Pisces, kamusta ka ba? Tingnan natin. Okay. Pisces, pero ano bang inner cards mo? So, Queen of Swords tsaka Serendipity. Alam mo, Edmario, kasi sa Zodiacs, 'di ba? Tatlo kayong water sign. So yung mga kapatid mo na si Cancer at si Scorpio. Pero kasi sa lahat ng water sign, kung titingnan mo, ang Scorpio at ang Cancer kaya mabuhay sa labas ng tubig. Yung sign mo, which is isda, try natin tanggalin ng hindi, 'di ba? Hindi pwede. Technically, talagang stay ka sa water. And andun yung point with the Queen of Wands, Queen of Swords pala. Andoon na alam mo paano kontrolin. Nang nahihirapan lang ako para sa'yo kasi, is kaya mo siyang kontrolin, pero andun yung point na tinatago mo naman. Alam mo yung parang inaaral mo paano wag madala ng emosyon. Kasi 'di ba, yung mga dahilan natin dati na nadala ako ng emosyon eh. Nadala ako ng bugso ng damdamin. Actually, mali 'yun. Ang totoong nangyari is nagpadala tayo sa emosyon natin. Nagpadala tayo doon sa mga nangyayari. So the universe is teaching you na paano mo to kontrolin. Pero andun kasi na medyo na extreme mo siya. Na kinokontrol mo pero andun naman na tinatago mo. Kailangan mo bumalik sa balance. Na may mga moments na kailangan magsalita. Alam ko medyo mahirap kasi minsan parang paano mo sasabihin. Yun yan yung next challenge eh. Paano mo i-deliver yung iyong nararamdaman ng maayos. Na napaparating mo na hindi ka napapangunahan ng sarili mong emosyon. That's the challenge that the universe is trying to teach you. That's the challenge that the universe is trying to tell you right now. Mahirap kung sa mahirap. Pero, wala namang bagay na nagsimula na hindi mahirap, di ba? We all lahat nagsisimula na hirapan tayo, pero eventually, tututunan natin. Wala namang siguro mga magagaling na mga teacher na hindi nahirapan sa simula na iniintindi. Wala naman siguro magaling na engineer. Bulol ako. Wala naman. We all undergo the learning process. Matutunan siya. As long as willing ka matuto. Ano ba kasing nagko-cross sa'yo? Queen of Wands tsaka co-create. Well, naiintindihan ko naman din na madami kasi nasa alang-alang. Kasi, alam mo yung parang, kasi pa nagsalita ako, sinabi ko to, baka mamaya hindi nila magets, or makasakit ako ng damdamin, or meron ako masagasaang mga tao. Kaya nga, I admire you eh. Nahangaan kita eh. Kasi andoon na kaya mo maging sensitive sa mga pwedeng mangyari. You can be sensitive sa pwedeng maramdaman ng mga tao. Kaya nga doon papasok yung balancing. Babalik tayo sa una mong cards. Doon papasok yung balancing. Kung next level mo, paano mo i-deliver. Kaya gusto ko sinasabi ng mga trainers,
sa call center na there always a better way to say things. Lagi may mas magandang paraan para sabihin ang isang bagay, which is totoo. Laging merong pamamaraan para masambit natin ang mga sinasaloob natin o gusto nating masabi sa pamamaraan na hindi tayo makakasakit, hindi tayo nagiging barubal, hindi tayo nagiging bastos. Yun yung challenge sa'yo ngayon. Accept mo ba? That's the part ngayon na inaayos sa'yo, Pisces. Yun yung part na kung saan prone ka ngayon eh. Pero pag naayos yun, makikita mo yung difference, paano yung yung interpersonal relationship mo, paano magiging maganda towards other people. Paano mas magiging maganda yung communication mo, paano mas magkakaintindihan na kayo. Your crowning card is the Page of Wands and Deep Knowing. O, ayan, di ba? Sabi ko ni Wands kasi is about passion, tapos deep knowing. Alam mo, ang dami mong gustong i-share. Ang dami gustong mong actually, hindi lang i-share. Ang dami mong gustong i-correct. Ang dami mong gustong ang dami mong napapansin na valid naman. Minsan yung pamamaraan lang natin, yung doon tayo nagkakaroon minsan ng ano ka naman tawaging issue or problema. Sa pamamaraan ng iyong pagsabi lang, yung nagkakaroon tayo minsan ng lapses. Siguro yun ang pinakamagandang term natin. Nagkakaroon tayo ng mga konting parang pagkukulang. Kung di man pagkukulang, sumusobra. Kasi, parang ganito. Paano mo sasabihin sa kaibigan mo na sensitive na mukha siyang lumpia doon sa kanyang damit? O mukha siyang suman? Diba? Yun yung mga bagay na yon na hindi siya ma-offend. One way ginatutunan ko is yung tinatawag na sandwich method. Ginamit ko siya before nung nagtatrabaho sa BPO. Bibigyan ako ng coaching noon. Una, sandwich method. Sasabihin ko yung parang, di ba parang pag sandwich, di ba, ang palaman ham and cheese. Kasi pag ham and cheese na yung kakain mo, medyo may umay factor. Yung tinapay, yung nagpapatanggal ng umay para mas masarap, di ba? Pang balance ng lasa. So, ang gagamitin ko muna, yung tinapay, yung unang tinapay, is andun yung, okay, so maganda yung quality, maganda yung performance mo because walang late. You have perfect attendance for the last 5 months, so good job. Wala ka rin overbreak, I like it. Ayan. Hanapin mo yung mga good things. Then, dun tayo sa mga rooms for improvement. Hindi natin sasabing mali. Ayaw kong tawaging maling ginagawa mo, but dun tayo sa part ng pwede mo improve pa. Pero may kita ko dito mga pwede mo pang improve. Kasi pansin ko dito yung pagdating sa quality mo, ayan, ganyan, mga dead air, blah, blah, blah. Then, yung last sa tinapay. Ito pwede mong gawin. So, same thing. Paano mo sabihin? Kung gusto mong gamitin yung sandwich method, pwede mong gamitin to help you deliver the message. Mo ka nag-sugarcoat. Actually, hindi siya sugar. Para sa akin, hindi siya sugarcoating kasi sinabi mo yung kailangan mo sabihin eh. Binigyan mo na siya ng option. At binus mo pa yung moral niya. Kasi, pinuri mo eh. Binigyan mo pa ng way to help to make things better. Foundation mo. 9 of Wands, tsaka soulmate. So, what can we read sa foundation mo? 9 kasi is about learning. Wands is about fire or passion, and then soulmates. Well, you value, di ba? Ano kasi na you value yung mga connections mo na parang hindi dahil kaibigan mo lang, halos lahat tinitingnan mo parang pamilya. Kaya siguro nagkaroon ka ng innate o nagkaroon ka ng parang feeling of responsibility na tulungan silang isaayos sa mga bagay-bagay. Walang masama doon sa gusto mo. Walang masama na, di ba? Kasi kung mahal natin isang tao, di ba?
Yung sabi nga ni sa Proverbs, open rebuke is better than hidden love. Which is totoo. Pero kasi may pamamaraan lagi paano sabihin. May pamamaraan kung paano natin to ma-deliver. So, yes, you value yung mga connections mo, pero andun din na para sa ng universe, that same value, kailangan ibabalance mo. Value them, but also, you want to correct them, but also, find a way to do it sa maayos na pamamaraan. Kasi, tingnan yung recent past, ano bang influence neto? Ayan, judgment. And Treasure Island. Kasi lumalabas na nga, may pagka-judgmental tayo, ma'am. Ayan, sir. Mga ma'am and sir. So, Pisces, yun yung inaayos ng universe para sa'yo. Pwedeng maganda yung purpose mo, pero yung dating sa iba, hindi maganda. Sample, di ba si Robin Hood? Maganda naman yung purpose niya. Yung pamamaraan niya lang mali. So, same thing din sa'yo. Yes, in the past, andun yung mga tipo na hindi naging maganda with a card of judgment. Hindi naging maganda yung pamamaraan na ginamit mo. Tapos, ang ending nito, para ang dating hindi ka naintindihan. So, feeling mo, mali ka. Pero kasi pag chinek mo naman sarili mo, ginawa ko naman yun kasi ganun nga, ganyan, ganyan. Sinabi ko to kasi ganto, ganto, ganyan. Doon papasok ngayon yung tinatawag na wisdom. The how, the when mo sasabihin. Kasi yung why, bakit mo sasabihin, natin ko questionin eh. Maayos yung dahilan mo eh. Pero yung delivery natin, doon tayo nagkakaproblema. Yes, with the card of the judgment, may mga nakita ko dito na parang binalikan ka, kumbaga, they gave out negative feedback, or masakit sa'yo kasi parang nalaman mo pa sa pamamagitan ng ibang tao na ito pala yung sinasabi ni ganito. Kasi parang, naku, tingin ko pa naman sa kanya, parang kapatid na, pamilya ko, bakit ganon? Kasi nga nakasakit din tayo. Hindi natin inintensyon. Hindi ko sasabihin na, hindi kita for protection, hindi ko na siya sasabihin na tama siya or mali siya. Both parties nagkamali. Pero instead na hanapin natin yung mali sa kanya, let's find it in ourselves. Ano yung pwede kong ayusin? Focus tayo doon sa sarili mo. Focus tayo doon sa improvement mo. Kasi once we do that, makikita na ibang tao, magre-reflect din sila. Ala, nagbago si Pisces, naging ganito. Tingnan ko din sarili ko. Kasi may automatic yan. Out of the respect, sila din, hindi nila mapapansin, magiging natural na ayusin din nila yung sarili nila. Magiging natural na hanap ng paraan para improve nila yung sarili nila. Kumbaga, nagkakaroon ka ng positive influence na hindi mo napapansin. Nagkakaroon ka ng approach sa kanila na hindi nila napapansin na subtle lang. Ano bang pwedeng maging future na ikaw? 5 of Pentacles, tsaka never-ending story. Wow! In fairness, may nakikinig ka talaga, Pisces, And I'm happy for you. I'm happy for that. Kasi andun yung point, hindi nasasayang yung efforts ko sa ginagawa ko. So, with the 5 kasi is about action eh. So, magkakaroon ka na, pwedeng ikaw yung next na nakikita ko dito na sa zodiac signs na ilalagay ng universe sa level of self-reflection. Yung mga tipong magpapakamulan muna tayo. When will my reflection show? So, andun yung tipong, okay, kung ako ilalagay ko sarili ko sa ganung lugar, may mga ganong eksena, may mga ganong pagtanong, yung mga tipong parang ang dating medyo Miss Universe yung tanungan mo sa sarili mo, which is nice. Bakit? Kasi ikaw mismo, willing ka na to make things better. Willing ka na to improve yourself. Willing ka na humarap sa universe para makita mo, uy, universe, ano ba yung mga kailangan ko ayusin? So, once naramdaman mo na parang gusto mo magkaroon ng moment of isolation, it's okay.
push mo yan. So, magkaroon ka ng moment na nakaharap ka with the universe para magkaroon kayo ng personal meeting. And you will be able to have a check and balance. Physical environment is the Four of Pentacles and come to the edge. Kasi ang hirap din no? Naiintindihan ko din kita sa environment mo ngayon na parang ikaw yung nag-hold sa mga tao. Parang ikaw yung glue para magkasama-sama ulit yung mga tao. Na parang ikaw yung nagiging dahilan para hindi sila magkaroon ng alitan. Dahil mo ang bigat ng responsibility mo. Na parang andun yung point kasi siguro tinatawag din kayong House of Secrets. So parang ang dami lumalapit din sa'yo na or nalalaman ka, kunyari, si Pedro, ganito yung pinagdadaanan, tapos may sinabing ganito si Juan, tapos may sinabing ganyan si Maria, parang ang hirap din, nagigets ko, ang hirap na nakikita mo yung mga different angles na parang hindi mo alam tuloy paano ka gagalaw. So I get your point, bakit minsan hindi mo makontrol yung sasabihin mo. Pero huwag natin gawing dahilan yun. Actually, ang ganda nga ng posisyon mo. Kasi may influence ka. May tiwala yung mga tao sa'yo. And people are seeing na trustworthy ka. Basta, Pisces, pag sinabing secret, secret lang ha. Natin yung emotional environment mo. We have here the 8 of Wands and Blessed. Isang kailangan natin mag-slow down, Pisces. We need to stop for a moment and reflect. We need to give chance na magkaroon tayo ng mas malalim na understanding. Kasi minsan itong problema kasi sa mga nagkukwento din sa'yo ay kukwento lang nila yung part na gusto nila ikwento para magbuka silang either sila yung mabuti or sila yung victim. Don't be afraid to ask questions. Huwag kang matakot na batuhan sila ng mga tanong na parang feeling mo, kailangan mo itanong para makuha mo yung totoo. Yes, andun na you feel honored na parang blessed. You feel blessed. Kasi ang hirap, yun yung sa mga bagay na ang hirap makuha, yung tiwala ng ibang tao. Na kapag nagtiwala sa yung tao, sabihin nun, nialay ka nila sa pedestal At yung mga tiwala sa'yo ng mga tao, ganun-ganun na lang. So before you give any comment din, sabi ng cards, magtanong-tanong ka muna. Kasi minsan kulang-kulang. Masakit pa na ito yung iba, dagdag bawas yung dumarating sa yung kwento. So, ayaw naman ng universe na umabot sa punto na parang ang dating, imi-misquote ka ng iba. Sabi ni Pisces, ganito, ganyan. Sabi nga niya ganito. Huwag ka matakot magtanong. May paraan lagi. Para-paraan lang. Your hopes and your fears. So we have here the High Priestess and Higher Power. Yes, totoo ang karma. Ayan, di ba? Kahit nga sa Bible, you reap what you sow. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Totoo yun. Regardless kung mabuti man to or masama, aanihin natin to. Pero pinapala, kasi yung fear mo na baka mamaya kapag yung nag-comment, kapag hindi mo to ginawa, or hindi mo na-correct yung tao, para may malaking kasalanan. You know what? Minsan nalalaman mo isang bagay, hindi para i-correct mo. There are moments, sabi ng card of the High Priestess tsaka ng Higher Power, may mga panahon kaya nalalaman mo to kasi kailangan mo tong lutuin sa dasal. Na kailangan mo tong idulong sa may kapal. Kaya mo siya
kaya minsan nakikita natin, Pisces, yung mga bagay na yon is andun yung tinatawag na kailangan mo maging intercessor. Kailangan mong gumitna. Kailangan na ikaw yung dumulong sa dambana ng may kapal sa in behalf ng taong to. Hindi lahat ng nalalaman natin is for confrontation. Hindi lahat ng natututunan natin is kailangan natin sabihin. Actually, marami dito. May timing. Sabi nga ni King Solomon, there's a time for everything. Marami din dito, kailangan ibabad natin sa panalangin. What is your possible future? Four of Cups, tsaka truth be told. Pisces, your emotions are very powerful. Napaka-malakas. Kasi nga, ikaw, sa lahat ng zodiac signs, ikaw yung balot at humihinga sa tubig. What I'm seeing here sa possible future mo, yes, with the truth be told, marami ka pang malalaman. And ang maganda dito, may outlet ka. Ang dami sa inyong dadalhin sa level of prayer. Ang daming dadalhin sa inyo sa point na yung spiritual side nyo, mag-grow eh. Because yung lalim ng emotions nyo, medyo napupuno. Kailangan nito ng outlet. At since wala ka mahanap dito sa mga tao na pwede mong pagdunungan ng inaramdaman, wala. Andiyan ang may kapal. Kaya niya binigyan sa'yo para ibalik mo sa pamamagitan ng panalangin. And that will help to strengthen yung emotions mo. Mas maglalalim at mas dun din, mas maiintindihan mo, mas maririnig mo ang bulong ng sansinukob sa iyong puso. Lagi may paraan. Pisces. Laging may paraan. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will ka, gamitin mo ito ng maayos. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po nating video. And also, kung naghanap po kayo ng spellworks and private readings, please do send me a message po sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. At kung gusto nyo pong supportahan po ating channel by sending donations, you can do that by sending it to GCash or to Maya. The number po, andyan po nagka-flash sa baba ng screen natin. So Pisces, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from La Trinidad, Benguet, maraming salamat and keep safe. See you very soon. Goodbye.